Anak. Zhang Baoshan. Ang anak mo, naglakas loob magnakaw sa kamalig. Dapat lang siyang mamatay sa gutom. Pangalawang kapatid, alam mong ang anak ko, ang nagpasa ng kasalanan mo. Ano ngayon? Kayo naman ang pinalayas ngayon. Naku, malas din ang pamilya ni Matandang Zhang. Narinig ko, para lang mapagamot ang anak niya. Siya ang umako ng kasalanan. Ang resulta, hindi lang hindi gumaling ang anak niya, kundi pinalayas pa sila sa bahay. Time traveler. Anong nangyayari? Ako, nasa ibang panahon ako. Gotten na gotma ko. Panahon ng tagutom ito. Tatay niya. Gising na si Roshan. Gising na si Shan'er. Tara, uwi na tayo. Kahit maghukay pa si tatay ng ugat. At magbalat ng puno. Ito ang ating tahanan. Baka hindi pa tayo mamatay sa gutom. Ay mamatay na tayo sa lamig. Sa bahay na ito. Kuya. Dahan-dahan ka lang. Pumunta sina nanay at tatay sa likod ng bundok para maghanap ng pagkain. Nakakita ako ng kalahating kamote. Kainin mo. Sa nakaraang buhay ko, namatay akong mag-isa. Sa buhay na ito, kahit mahirap kami, may pamilya naman akong nagmamalasakit sa akin. Sulit. Ang pinakamahalaga ngayon, ay makahanap pa rin ng paraan, para mapanatili silang buhay. Nakita ang matinding kagustuhan ng host na mabuhay. At ang determinasyon na protektahan ang pamilya. Ang Divine Exchange System ay, matagumpay na nakakonekta. Ibinigay na ang gantimpala. Lahat ng pisikal na katangian ng host ay napabuti. Naayos na ang mga lumang pinsala at sakit. Ang pangunahing haba ng buhay ay pinahaba ng 50 taon. Box na ang exchange space. Box na ang 78.4 level exchange space. Maaaring gamitin ang mga partikular na item para makipagpalitan ng puntos. Maaaring ipagpalit ang mga puntos para sa pangunahing kagamitan sa kaligtasan. Nagbibigay ngayon ng starter pack sa host. Para kunin ang kuneho, pumunta sa kakahuyan sa dulo ng ngayon. Kunin ang kuneho. 5,614.4. Ang galing. Sa tulong ng sistema, tiyak na makakaligtas ako sa tagutom na ito. Kahit na level 1 lang ito. Mga pangunahing supply lang. Pero sapat na para mabuhay sa tagutom. At saka, maaari itong i-upgrade. Magkakaroon kaya ng mga buto sa hinaharap, armas, o kahit black technology. Masyado akong nag-iisip. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mapakain ng busog ang buong pamilya. Tara, kumain tayo. Bunso. Papakainin ka ni kuya ng karne bukas. Karne. Ako nga. Halos nakalimutan ko na ang lasa ng karne. Ngayon, ang puntos ay 0. Hindi pa makapagpalit ng gamit. Mukhang kailangan ko munang kunin ang starter pack na ibinigay ng system. Sayaw Shui. Alam mo ba, kung sino sa ating ngayon ang may panghuli ng hayop o lambat, tulad ng lambat? Lambat. Parang mayroon sa bahay ni Kuya Enyu. Dati siyang mga ngaso. Kuya, bakit mo kailangan ng lambat? Ah, wala. Nagtatanong lang ako. Kumain ka na. Para mainitan ka. Bukas, hahanapan kita ng karne. CJ. Nandito na. Kuya Roshan. Enyu, gusto mo bang kumain ng kuneho? Isipin mo ang pagkain. Pero, sa taon ng tagutom na ito, saan ka makakahanap ng kuneho? May lambat ba kayo sa bahay? Kung mayroon, dalhin mo at sumama ka sa akin. Ay, sige, sige. Kakain ng kuneho, kakain ng kuneho. Kuya Roshan, ano ang tinitingnan mo dyan? Naghahanap ako ng kuneho. Hanapin mo yung mga bakas ng paa. Sa dulo ng mga bakas ng paa, nandoon ang kuneho. Sandali lang. Ibaba mo ang lambat. Nahuli ko na. Sa taon ng tagutom na ito, saan ka makakahanap ng mga ligaw na kuneho? Ibigay mo sa akin ang lambat. Pumunta ka doon. Ang laki nito. Aray. Aray, Kuya Roshan. Ayan, ayan, ayan. Naku po. Kuya Roshan, ang daming kuneho dito. Kuya Roshan, ang dami talagang kuneho dito. Enyu, ngayon, hanggang dito na lang muna. Bukas, iisip ako ng paraan. Para makahuli ng hipon o kung ano paman. Ang kunehong ito, iuwi mo na. Para may makain ang nanay mo na nilagang ulo ng kuneho. Kuya Roshan, hindi naman yata tama yan. Huwag ka nang tumanggi. Umuwi ka na. Ang mga gamit na to,
Sa inyo pa rin galing. Halika. Makinig ka. Sige, Kuya Ruoshan. Sige na. Sistema, tulungan mo akong ipagpalit ang puntos ng isang kuneho. Nakita na ang kunehong ito ay may bigat na 3 gin. Maaari itong ipagpalit sa 15 puntos. Sistema, tulungan mo akong ipagpalit ang lahat ng puntos sa pampalasa. Ang galing, may pampalasa at kuneho na. Ngayong gabi, makakakain na sina tatay at nanay. Pati na rin si ate, ng nilagang kuneho. Naku, ang lamig ng panahon. Wala pa kaming makain. Paano na ang mga susunod na araw? Pagkatapos ng gabing ito, babalik na ako sa pamilya Zhang. Humingi pa tayo sa kanila. Naghiwalay na tayo. Wala silang ibinigay sa atin. Hindi ba nila tayo itinataboy sa bingit ng kamatayan? Kung hindi talaga kaya, lalabanan ko sila. Inay, nandito na ako. Ay, Rushan. Ito ba? Si Rushan. Saan mo nakuha ang lahat ng ito? Kaming dalawa ni Ernyu. Ang nangaso sa bundok ngayon. Ah. Mamaya, lulutuin natin ang kuneho. Hayaan mong kumain pa si Xiaoshi. Lumalaki pa si Xiaoshi. CJ. Halika na. Narito na. May karne ng kuneho tayo ngayong gabi. Noong nakaraang taon, nakahuli ang tiyuhin ko ng kuneho. Ginawa niyang nilagang ulo ng kuneho. Isinawsaw ko sa sabaw. Ang sarap. Xiaoshui. Ngayon. Hindi na tayo magsasawsaw. Kakain tayo ng karne ng kuneho. CJ. Ang galing ni Kuya. Halika, Xiaoshi, kumain ka pa ng karne. Bakit mo ako pinasasalamatan? Ang lahat ng ito ay nahuli ng kuya mo. Anak, kumain ka rin ng marami. Ikaw ang bayani ng ating pamilya. Halika, kumain ka. Lexet, ang lambot ng karne ng kuneho. Ang galing talaga ng anak ko. Halika, Xiaoshi, kumain ka pa ng karne. Inay. Ang sarap ng nilagang kuneho. Dati, pinapanood ko lang silang kumain. Ang ganda talaga ng paghihiwalay. Ha. Kung hindi tayo naghiwalay. Ang kunehong nahuli ni Ruoshan. Lahat ay napunta sa tiyan ng tiyuhin at pinsan niya. Ruoshan, bukas, sasama ako sa iyo para manghuli ng kuneho. Kung may oras ka, ayusin mo ang bahay natin. Kung hindi, hahanginin ito. At hindi na tayo makatira. CJ, bukas naman. Aayusin ko. Kahapon, dumating ang mga kapitbahay natin. Binigyan nila tayo ng pagkain. Sabi pa nila sa susunod na taon, tutulungan nila tayong ayusin ang bahay. Alaynan, kung marami tayong magtutulungan, maaayos na siguro yan sa isang umaga. Ina, ang ating mga kamag-anak, itinulak tayo sa wala ng pag-asa. Sa halip itong mga kapitbahay na wala namang kaugnayan sa atin, ay napakabait sa atin. Mula ngayon, kung sino man ang magsabi na mayroon tayong anumang koneksyon sa pamilya Zhang, iyon ay parang itinutulak niya tayo. Sa hukay ng apoy, masamang tao iyon. Sa sistema ng palitan, kahit sa mahirap na lugar na ito, makakakain at makakainom pa rin ako ng masasarap. Huwag na huwag kang makikisalamuha sa pamilyang iyon. Naiintindihan ko, mula ngayon, hindi ko na gagawin ang mga bagay na magpapahirap sa pamilya ko para sa iba. Mukhang natauhan na si tatay. Kumain ka. Kumain na kayo. Kumain pa kayo ng marami. Kumain. Halika, kumain ka. Halika, kumain pa kayo ng marami. Pagkatapos nating kumain, matulog na tayo. Bukas, dadalhin ko kayo sa pangingisda ng hipon. Gagamitin ko ang sistema para makakuha ng magandang pain. Hindi ko na kailangang matakot na hindi kakagat ang mga isda at hipon sa ilog. Kuya Ruoshan, hindi tayo manghuli ng kuneho ngayon. Ngayon, manghuli tayo ng hipon. May hipon ba sa lugar natin? Tingnan mo. Kung may bula, may hipon. Oy. Kuya Ruoshan. Doon. Dali. Aray. Wow. Isa pang huli. Wow. Ang laki ng hipon. Kuya Ruoshan, ang galing mo. Kung saan mo sabihing may hipon niya. Tingnan ko. Ayos. Ang bigat. Xiaoshui. Bilisan mo, tawagin mo sina tatay at nanay. At sabihin mo sa kanila na bilisan nilang pumunta dito. CJ. Tingnan mo. Ang dami. Wow, ang dami talaga. Ang daming hipon. Ay, ang mahal siguro nito.
Ang galing mo, Ruoshan. Tita, bilisan mo. Kumuha rin kayo ng kaunti. Kung makita ng iba, sasabihin nilang masama ako. Bubuhusan kita. Dagdag pa. Ikaw ang nakahuli ng hipon. Ikaw ang nakaisip ng ideya. Kaya mas kaunti ang sa amin. Mas kaunti. Alo. Si Ernyo pa nga ang may dala ng lambat. Sa inyo pa nga ang lambat na iyon. Kunin mo na. Nanay Ernyo. Kung hindi mo ito maubos, dalhin mo sa palengke, at ipagpalit sa asin at bigas. Sige na nga. Roshan. Sinasamantala ko ang kabaitan mo ngayon. Ay, Ernyo, tara na. Mauna na kami. Ay, sige. Mauna na kami ha. Inay, magkano kaya ang benta ng hipon na to? Malapit na ang bagong taon. Kailangan nating mag-alay sa mga ninuno. Medyo mataas ang presyo ng hipon na ito. Siguro mabebenta ito ng 1-0 yuan. Oh, ang 1-0 yuan ay sapat na para makabili ng maraming bagay. Sa pagkakataong ito, hindi muna ako magpapalit ng gamit sa sistema. Kaya, bilisan na nating pumunta sa palengke. Ibenta na natin. Tara na. Ibenta natin para makabili ng masarap na pagkain. CJ. Hipon, hipon. Bili na kayo ng hipon. Tingnan nyo lang, baka gusto nyo. Mabebenta ba yan? Huwag kang mag-alala, Tay. Nilibot ko na ang buong lugar. Wala nang mas malaki pa sa hipon namin. Halika, tingnan nyo na. Malaki at sariwang hipon. Tingnan nyo na. Halika, tingnan nyo. Tingnan nyo na. Ang laki ng hipon. Halika tingnan, mura lang. Nako, ang laki ng hipon. Sa panahong ito ng tagutom. Saan ka nakakuha ng ganoong kalaking hipon? Ang hipon na ito, kinuha ko sa bundok. Nga. Mukhang maganda talaga. Halika na. Ang sa iba ay maliit. Ang sa amin ay malaki. Mga ligaw na hipon mula sa bundok. Ang hipon na ito ay napakasarap. Bumili ka na ng kaunti para sa bahay. Halika at tingnan. Isang may-ari ng restaurant sa bayan. Ikaw. Boss Cheng. Narinig ko na naghiwalay na kayo. Ng pamilya Zhang. Boss Cheng, ganito po yan. Inakusahan ako ng tiyuhin ko, na nagnakaw ng butil sa inyo. Ayaw niya sa akin. At pinalayas niya. Ang pamilya namin. Ang lakas ng loob mong magsalita, bata ka. Hindi tulad ng tatay mo, na kahit inapi ang anak, hindi man lang makapagsalita. Boss Cheng, titingnan niyo po ba ang mga hipon? Kung may magustuhan kayo, ihahatid ko sa iyo, para makakuha ako ng swerte. Mula sa pinakamalaking may-ari ng restaurant sa bayan. Hihe! Ang galing mo, bata. Hindi ka pa nga nabubusog. Pero ibibigay mo ang lahat ng hipon na ito. CJ! Ang galing mo. Pumili ka lang. Kapag nakapili ka na, ihahatid ko sa iyo sa restaurant. Kukunin ko na talaga yan. CJ! Ha. Ikaw bata ka. Maaari ba kitang samantalahin? Manager Lee. Manatili ka at bayaran mo ang bill. Bayaran mo sa pinakamataas na presyo sa merkado. CJ, Boss Cheng. Salamat, Boss Cheng. Kukunin ko lahat ng hipon na ito. Aalis na ako. Ang mga hipon ninyo may malaki, may maliit. Ayon sa presyo sa merkado, aabot lang ng mga 30 yuan. Pero sabi ni Boss Cheng, bibigyan niya kayo ng pinakamataas na presyo. 50 yuan, paano? 50 yuan. Sapat na yan sa sahod ko sa isang buwan. 50 yuan, sige. Kung gayon, 50 yuan. Naku po. Ang daming 50 yuan. Hindi na mag-aalala ang pamilyang ito sa bagong taon. CJ. Aalis na ako. Bilisan mo, itago mo. Huwag kang magpahuli. Bakit mo tinatago? Ang dami nating pera. Bumili tayo. Ng iba pa. Bumili tayo ng iba pa. Bumili tayo ng pagkain at inumin. Huwag lang hipon. Hindi rin kami nabubusog. CJ. Dali, ibigay mo na ang hipon. Kay Boss Cheng. CJ. Oy. Oh, hindi ba ito si? Pamilya ba yan ng pangalawang kapatid? Bakit siya nandito? Bakit siya namimili para sa bagong taon? May pera ba siya? May pera man kami o wala. Anong pakialam mo? Ikaw, asawa ng magnanakaw. Ikaw. Hoy. Kayo, nagnakaw na naman ba kayo ng gamit ng iba? Hoy, mga kababayan. Hali kayo tingnan nyo. Ang pamilyang ito ay mga magnanakaw. Mag-ingat kayo sa mga gamit nyo. Baka manakaw. Tara na. Kung hindi natin sila kayang labanan, iwasan na lang natin sila. Inay. Kung aalis tayo ngayon, mapapatunayan lang na tayo ang may kasalanan. Kung aalis tayo,
Hindi na natin maipapaliwanag ang ating sarili. Tito. Kanina habang nasa palengke kami, nakasalubong namin si Boss Cheng. Malinaw na sinabi ni Boss Cheng na ang imbakan ng butil nila ay hindi ninakaw ng pamilya namin. Nagsisinungaling ka. Maniniwala ka o hindi? Alam ni Boss Cheng ang totoo. Sa aming pamilya, sino ang gagawa niyan? Hindi tulad ng ibang tao na nagnanakaw araw-araw at gumagawa ng masasamang bagay. Kung magsalita ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Nagsisinungaling ba ako? Alam ng lahat ang totoo. Iyon ay, si Zhang Baoxian ay mukhang isang matapat na tao. Siya ay ginamit lamang bilang isang scapegoat. Pwe, ang kapal ng mukha mo. Hoy, kayong dalawang babae. Sino ang sinasabi mo? Roshan. Mula ngayon, wag na nating sagutin siya. Para hindi sabihin ng iba na hindi ka gumagalang sa matatanda. At pagsismisan ka sa likod. Ang mga taong tulad niya, hindi ka dapat ituring na matatanda. Sa susunod na makita mo sila, pagalitan mo sila. Kung hindi, aabusuhin lang nila tayo. Kayo, ayoko na ng gulay. Halika, inay. Bumili tayo ng pagkain. Sayaw Shui, umuwi na si kuya. Tay, nay, nakauwi na kayo. Kuya, binigyan ako ni Cha Enyu ng ilang pirasong candy. Lihim ko itong itinago. Ibibigay ko sa iyo. Ayaw ni Kuya Xiao Shui ng candy. Kailangan ko pa ring humanap ng paraan para makakain ka ng karne. Karne. Mayroon pa akong kaunting pera. Mamaya, bibili ulit ako ng karne. Pero wala nang mantika at asin sa palengke. Kailangan kong magtunaw ng taba ng baboy. Mantika at asin. Sistema. Ilang puntos ang kailangan para makakuha ng mantika at asin? 20 puntos para sa 1 libra ng asin. 30 puntos para sa 1 libra ng mantika ng mani. Ang kasalukuyang puntos ay 0. Hindi na kami kinukulang sa pagkain sa bahay. Kailangan kong humanap ng paraan para makakuha ng system points. Tatay, nanay. Lalabas muna ako. CJ. Kakain tayo ng karne mamaya. Haha. Ang laki ng bula na yan. Baka may hipon. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng ilang daang puntos. Ay, ang batang yan. Halatang hindi siya makakakuha ng hipon. Kailangan pa rin nating pumunta agad kay Emily. Cheng, ay naku. Mangingisda ang tatay ko. Kapag nakakita ako ng huli ng hipon, kung may mahuli siya ngayon, masaya rin ako para sa kanya. Sa tingin ko, ang batang ito ay walang mapapala. Ang batang ito ay mukhang wala. Ay. May hipon nga. Nakakuha ng napakaraming hipon. Ang daming hipon. Hindi ko inakala na ang batang ito ay may ganitong swerte. Tara, tingnan natin. Sige, tara. Bagong huli yan. Kayo ba? Hinahanap nyo ba ang pugad ng hipon sa pamamagitan ng mga bula? Hindi kaya kapwa mangingisda kayo? Hindi. Tingnan mo ang suot nila. Dapat mayaman sila. Hindi nila kailangang makipag-agawan sa akin. Itong hipon. Nakita ko kanina may bula doon. Kaya kinuha ko itong lambat para hulihin. Ito lang ang nahuli ko. Itong hipon mo. Pwede mo ba akong ibentahan ng 2? Pag-usapan natin ang presyo. Walang problema. Ibebenta ko na sa inyo ang buong timba. CJ. Ang hipong ito ay sumisimbolo ng kapayapaan at kasaganaan. Bihira ang ganito kalaking hipon. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 50. Ano sa tingin mo? Sobrang dami naman. Ang presyo sa palengke ay 20 lang. Bigyan mo na lang ako ng 20. Haha, napakasinser mo, binata. Halika, kunin mo ang 50. Ang laki ng hipon na iyan. Hindi mo mabibili kahit may pera ka. Nga. Salamat. Sige, tara na. Hindi ko inakala na mayroon pa akong matatanggap ngayon. Palitan mo ang mga hipon ng puntos. Binabati kita, host. Matagumpay na nakakuha ng 120 puntos. System. Gamitin ang mga puntos. Ipapalit ko ng 1 kilong asin at 1 kilong mantika. Matagumpay na naipapalit. Uwi na ako. Inay, itay. Ay, totoo nga. Asin at mantika. Saan mo nakuha yan? Ito ay nakuha ko sa mga taga-baryo habang dumadaan. Ayos. Sakto yan. Makakakuha tayo ng liempo para matikman ninyong magkapatid. Haha. Tara, bumili tayo ng karne. Bibili tayo ng 10 kilong karne ngayon. 10 kilo? Alam mo ba kung magkano ang 10 kilong karne? Aabot ng 50 yuan. Tatay, nanay.
Mula ngayon, hindi na tayo mag-aalala sa pera. Ay, saan ka galing? Ito ang 2 balde ng hipon. Nakakuha ako ng 2 balde ng hipon. Ibinenta ko sa mga mayayamang dumadaan. Halata namang hindi sila ordinaryong tao. Napaka-generous nila. Binigyan nila ako agad ng 50 yuan. Halika, halika. Itago mo na. Ang ating ruusyan ay isang tunay na swerte. Bibili tayo ng karne. Bibili tayo ng 10 kilo. 10 kilo. Dati, may 10 tao sa ating bahay. Kumain lang ng 1 kilo ng karne. Ngayon, kaming 4 ay makakakain na ng 1 kilo ng karne. Tara na, inggitin natin sila. Tara na, tara na, tara na. Tingnan natin kung ano ang bibilhin. Kumusta ang pirasong iyon? Nakakainis. Kayo at ang inyong pamilya. Bakit kayo narito, mga pulubi? May pambili ba kayo? Bibili ka rin ng karne. Ilang kilo? 5 kilo. Sayang, nang maghiwalay, ang ilan ay hindi na makakain ng karne. Boss, bigyan mo ako ng 10 kilo. Ano? Paano ninyo mabibili ang 10 kilo ng baboy? Ay. Haha. Wakayama. Huwag mong ipagyabang ang yaman mo. Ay, ayos lang. Inay, ang perang ito. Dumating tayo ng tapat. Tapat kalokohan. Ang perang ito, siguradong, ninakaw sa bahay namin. Inay, kunin niyo ang perang iyan. Ikaw na walang silbi. Ibalik mo ang pera. At hayaan mo ang iyong ama na humingi ng tawad sa Ancestral Hall. Bakit kailangan humingi ng tawad ng aking ama? Dahil lang sa ninakaw niya ang pera ng pamilya. Kung hindi niya ninakaw ang pera, kami, ang buong pamilya. Makakabili ba ako ng 5 kilong baboy? Ha? Ano? Ang mga Zhang ay tamad at walang silbi. Umalis na ang pamilya ni Zhang Baoshan, ang tanging masipag. Kaya wala na silang pera para bumili ng baboy. Tama, ang batang si Ruushan. Bakit mo pa direktang inilabas ang pera? Ayan na. May hawak na sila sa'yo, di ba? Ruushan, hindi natin sila kayang talunin. Inay, huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon. Walang sinuman ang makakaapi sa inyo. Lola, ang perang ito ay galing sa akin. Nang pumunta ako sa bayan, nalaman ni Boss Cheng na nagkamali siya kaya binigyan niya ako ng 50 yuan. Ay, nalantad na ang katotohanan. Sabi ko na nga ba, hindi galing sa pagnanakaw ng pamilya ni Zhang Baoshan. Sa tingin ko, ninakaw yan ang tiyuhin niya. Ikaw na bata ka. Nagsisinungaling ka. Zhang Baoshan. Ikaw ang magsabi. Si Rushan. Nagsisinungaling ba siya? Ah, inay. Nakilala ko nga si Boss Cheng. Galing sa kanya ang perang ito. Lola, sinabi rin ni Boss Cheng. Ang iyong munting plano, alam na niya ang lahat, at ikaw buong araw kang gumagawa ng kalokohan. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw. Umalis ka. Umalis na tayo. Inay, nasaan ang 50 yuan? Kunin mo ang pera. Pwede pa tayong maghati. Ay, tara na. Hindi pa ba kayo nahihiya? Tara na, dali. Boss, bigyan mo ako ng 10 kilong karne. Dagdag taba pa. Mamaya, lulutuin natin yan. Hindi tulad ng iba, na puro buto lang ang kinakain. Zhang Baoshan, ito ba, ang anak na pinalaki mo? Ay naku. Nakakainis. Inay, huwag kang magalit. Umalis na tayo. Ang bata na yan ay magiging matagumpay. Rushan, ano pa ang sinabi ni Boss Cheng? Tama, tama. Ang tatay mo ba ay talagang inosente? Sinabi na ng tatay ko, baka maapektuhan ang pag-aaral ng anak ng tiyuhin ko. Totoo nga pala. Ang pamilya Zhang talaga, para sa isang batang ayaw mag-aral. Binintangan nila. Ang buong pamilya ng panganay na masipag at matapat. Ang karne ninyo. CJ. Aba, ang daming karne ng pamilya ni Ruushan. Ang swerte naman nila. Gaano karaming karne ang mabibili sa 50 yuan? Sa tingin mo ba ang karneng ito ay ligtas kainin? Ang mga tao sa lumang bahay ng Zhang, lalo na ang tiyahin ni Ruushan, hindi sila madaling pakisamahan. Umuwi ka na't kumain ng karne, para walang nang umangkin. Hindi naman siguro. Bakit hindi? Pinalayas ka na nga nila. Hindi pa naman. Umalis? Sige na, umalis na. Uy, Alice. Uy, tingnan mo ang kawawang itsura ni boss. Ngayon, may karne na tayong makakain. Bakit ang bilis nilang dumating? Sobra na yan. Ah, anak, dumating na ang mga tiyuhin mo. Ngayon, wala na tayong dapat katakutan. Kuya, Diko, Sangko, Bunso, sa wakas ay nakabalik na kayo. Dali, dalhin mo kami sa bahay ng Zhang.
Malapit nang mamatay sa sakit ang panganay kong pamangkin. Napakalaki ng inyong dinanas na kawalang katarungan. Kung hindi namin narinig ang tungkol dito, hindi pa namin malalaman. Tara, ngayon na tayo pupunta. Tara, tara. Ay, Tito. Kanina, napagsabihan ko na sila. Bakit hindi tayo pumasok ngayon? At kumain habang nag-uusap. Ito ang bagong bili naming karne. Karne. Saan ka kumuha ng pera para makabili ng karne? Pasok na tayo. Dahan-dahan nating pag-usapan. Tara, sa loob. Pasok na tayo. Ang galing ng pamangkin ko. Tara. Halika, Tio, uminom ka ng tubig. Roshan, ngayon, alam mo na kung paano protektahan ang iyong ina. Magaling. Halika, Tio. Zhang Baoshan, lumabas ka. Tita. Bakit ka nandito? Baka naman. Nagdala ka ng pagkain para sa amin. Ikaw na bata ka. Araw-araw mo na lang iniisip ang pagkain sa ancestral home. Nabaliw ka na ba sa kakaisip sa pagkain doon? Ninakaw mo ang pera sa ancestral home. Hindi ko nasasabihin. Iniisip mo pa rin ang mga butil sa ancestral house namin. Ano ang sinasabi mo? Tita. Hindi ka ba nagdadala ng butil para sa amin? Nagnanakaw ka ba ng pera? Ano ang pinagsasabi mo? Nagnanakaw ng pera, anong pera? Siya ang tagalumang bahay, tama. Hindi pa nga namin siya napupuntahan. Ikaw pa ang lumapit. Tamang-tama, ikaw muna ang pagbubuntunan namin ng galit. Mga tiyo, huwag kayong padalos-dalos. Tiya. Siguro nagdala siya ng pagkain para sa atin. Nakalimutan ko lang. Nandito ako para maghatid ng pagkain. Nasaan ang pagkain? Nasa bahay ang pagkain. Kukunin ko na ngayon. Kukunin. Sandali. Mga tiyo, bakit hindi kayo sumama? Tara na. Sumama kayo para kumuha ng pagkain. Tara. Halika, tiyo. Kumain ka ng karne. Kumain ka pa. Salamat din. Sa inyo dahil naibalik ninyo ang bigas. Halika, kumain na. Roshan. Hindi namin kayang samantalahin ka. Nga. Narinig namin ang lahat. Hindi na kayo makainom ng lugaw. Narinig yan ng lola ninyo. Umiyak siya buong gabi. Bago mag-umaga, pinadala niya kami ng 5 kilong bigas. Kuya, kumain ka na. Ngayon, magaling na si Roshan. Nakakahuli na siya ng hipon sa ilog. Ang ating mga araw ay unti-unting bumubuti. Manghuli ng hipon, ang tagtuyot ngayon. May tubig ba sa ilog? Naman. Tito, pagkatapos nating kumain, tuturuan kitang manghuli ng hipon. Makakakain din tayo ng masarap. Marunong ka talagang manghuli ng hipon. Ang galing. Halika, kain na tayo. Kain na tayo. Kain. Kumain ka pa ng marami. Wakayama, sigurado ka bang gagana ang paraan mo? Paano magkakaroon ng hipon sa ilog na ito? Nga, may hipon pa ba dito? Panoorin nyo lang. Meron nga. Mga tiyo, mamaya. Gamitin ninyo ang paraang ito para makahanap ng hipon. Kapag nakahuli kayo ng hipon, bigyan ninyo ng sabaw ang lolo ninyo. Hindi. Bibigyan na lang namin kayo ng pagkain. Sapat na ang 2 kilong baboy. Kung kukuha pa kami ng hipon, papatayin kami ng lolo ninyo. Mga tiyo, huwag na kayong tumanggi. Sa mahabang panahon, kayo ang patuloy na tumutulong sa amin. CJ, kayo, 2 at 3. Natuto na ba kayo kay Roshan kung level up? Mamaya, manghuli ulit ako ng hipon. Sa bilis na ito, mag-level up ako bago matapos ang taon. System, palitan mo ulit ako ng 5 tinapay. Umuwi ka na para kumain. Ang bango. Sa amoy pa lang, makakakain na ako ng ilang beses. May pritong karne at hipon sa ilog. Dati, kahit Pasko, hindi kami nakakakain ng ganito. Kumain kayo ng karne ngayon. Ayaw kumain ng tiyuhin mo. Kaya nahihiya kayong dalawa. Kumain na kayo. Kumain na. Halika. Kuya, mamaya, pagkatapos mahuli ang hipon, bibilhan mo ba? Xiao Shui, bilisan mo at kumuha ng panggatong. Mag-ihaw tayo ng hipon mamaya. CJ. Tumigil na kayong lahat. Halika, kumain muna tayo. May karne tayo ngayon. Tita, sobrang bait niyo sa akin. Ay, Roshan, tingnan mo si Ernyu. Mula pagkabata, wala na siyang ama. Kung hindi ka dumating para tumulong, hindi kami makakakain. Ano ba itong kaunting karne? Tingnan mo ang sinasabi mo. Si Ernyu ay napakabait din.
At napakaswerte rin niya. Ang laking hipon. Wow, ang laking hipon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking hipon. Ito ay isang malaking ulang. Ganito kalaking hipon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki sa buong buhay ko. Ganito kalaking hipon. Sistema. Ilang puntos ang katumbas ng hipon na ito? Ang ligaw na ulang ay katumbas ng 500 puntos. Medyo hindi sulit ang malaking ulang na ito. Mas mabuti pang ibenta na lang. Gamitin ang ordinaryong hipon para sa puntos. Tita, kumain na po muna tayo. Ernyu, tara. Tara, tara, tara. Tara. Ay, binata. Nagbebenta ka na naman ng hipon. Ay, malalaking ulang pa. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Magkano ang mga ulang na iyan? Ito. Ang hipon sa ilog ay 4 na yuan kada kilo. $8 ang 1 libra ng ulang. Ang mahal naman. Kukuha na lang ako ng ordinaryong hipon. CJ. Gusto ko ang mga hipon na ito. At ang lugar kung saan mo hinuhuli ang mga hipon. Gusto ko rin yan. Sa lamig ng panahon na ito, kayo lang ang nakahuli ng hipon. Nakahanap ba kayo ng magandang lugar? Siya ang kilalang. Hambog at basagulero dito. Hindi ko pwedeng ibenta sa'yo lahat ng hipon. May natira pa para kay Boss Cheng. Hindi ko pwedeng ibenta sa'yo. Boss Cheng. Ikaw lang. Kilala mo pa si Boss Cheng? Ah, Manager Lee. Nandito ako. Ikaw pala. Bakit? May problema ka ba? Wala naman masyado. Itong mga taong ito, gustong bilhin lahat ng hipon ko. Pero dito sa akin, may ilan akong itinira para kay Boss Cheng. Oy, ang lalaki ng hipon. Noong nakaraan, sina Envy, he at Emin Su, dito rin sila bumili sa iyo, di ba? Nga, ako at si Boss Cheng, ang taga na nating magkasosyo. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking ulang. Ito na siguro ang hari ng mga ulang. Magkano kada kilo? Bibilhin ko na. Itong ulang na ito, ang presyo ay 10 yuan bawat kilo. Pero dahil gusto ni Boss Cheng, ibibigay ko na lang sa kanya ng libre. Paano naman hindi sisingilin? Ang boss ko, ay gusto ka. Pero, ang hipon mo na ito, na parang hari ng mga hipon, hindi pwedeng per kilo lang. Kaya pala ang lakas ng loob mo, na magtinda sa palengke, dahil kilala mo si Boss Cheng. Sige, gawin na lang nating 10 piso kada kilo. Hindi pwede, ito ang hari ng hipon. Hindi nagkukulang sa pera ang aming amo. Heto, 200. Kunin mo. Ay, kung si Boss Cheng, ayaw na. Ay naku, tanggapin mo. 200 yuan. Sapat na ito para sa isang ordinaryong pamilya. Upang mabuhay ng 1 taon. Manager Lee, hindi yata maganda ito. Hoy, marunong ka bang mangisda? Kung sa tingin mo ay may utang ka. Sa susunod na makita mo si Boss Cheng, turuan mo siya kung paano mangisda. Ang boss namin ay mahilig mangisda. Pero, hindi siya makahuli. Sige, walang problema. Hindi na kita guguluhin sa negosyo mo. Itong malaking ulang. Ipapadala ko mamaya. At saka, sa susunod na magkita tayo, huwag mo na akong tawaging Manager Lee. Kuya Lee na lang. Kuya Lee. Sige, aalis na ako. Wakayama, kailan ka pa? Nakipagkaibigan kay Boss Cheng. Siya ang pinakamayamang tao sa ating bayan. Hindi naman sa nakipagkaibigan. Dahil lang mabait si Boss Cheng. Hindi ko rin alam. Itong natitirang hipon. Kailan kaya ito maubos? Gusto rin ni Boss Cheng ng hipon. Kukuha na rin ako. Gusto ko rin. Bigyan mo rin ako. Roshan. Ang bilis naman ito. Alo, tayo na. Bilisan nating hatiin ang pera. Baka mamaya may makakita sa atin. Alo, 260 piso lahat ito. Hati tayo sa kalahati. Hindi pwede, hindi pwede. Ang 200 yuan na ibinigay ni Manager Lee. Wala talagang kinalaman sa pamilya namin. Sobrang dami naman ito. Tita. Huwag ka nang tumanggi. Kunin mo na. Roshan. Sa totoo lang, gusto lang namin na si Ernyu ay makipaglaro sa iyo. Ayaw naming samantalahin ka. Tita. Magkaibigan naman kami ni Ernyu. Tanggapin mo na. Kung gayon, kukunin ko na lang ang 30. CJ, kayo rin, umuwi na kayo agad. Bumili na tayo ng sarili nating gamit. Ay, ito. Sa susunod na tagsibol, magkakaroon na tayo ng makakain. Nandito na ako. Ay.
Ano na naman ang dinala mo ngayon? Baboy at bigas. At asukal. Ay, hindi pa ubos ang karne sa bahay. Bumili ka na naman ng karne. Hindi ba nanghuli ka ng hipon? Paano ka kumita ng ganoon kalaking pera? Dahil nakahuli ako ng malaking ulang. Kaya malaki ang kinita ko ngayon. Ay, ma. Sige, luto na natin ang ulo ng baboy. Ay, sige, pagbalik ng tatay mo. Kakain na tayo. Tara na. Ay, hindi ko inakala na makakaranas ako ng araw-araw na kumakain ng karne. Ang araw-araw na pagkain ng karne. Nakakasawa rin. Bukas, magluluto tayo ng nilagang repolyo at lugaw. Mamatay sa galit ang makakarinig niyan. Ang mga hipon sa ilog, ilang araw na nating hinuhuli. Mahirap na itong hulihin sa mga susunod na araw. Bukas, tingnan natin ulit sa bundok. Tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng ibang gamit. A-upgrade ang system sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahon, kung makakakuha pa ako ng sili at pampalasa, mas masarap kung makakagawa ako ng nilagang karne. Ang tagal na nating naglalakad, pero wala pa rin tayong nakikita. Mukhang mahirap yumaman. Sa pangangaso. Nakahanap ako ng ligaw na black bolite. Nagkakahalaga ng 1 puntos. Gusto mo bang i-redeem? Kuya Ruusyan. Itim na kabute yan. Huwag na huwag mong pipitasin. Mailason yan. Itim na kabute. Hindi ba ito ay itim na porcini? Mukhang hindi pa alam ng mga tao na napakamahal ng halamang singaw na ito. Ang galing. Ang isang ito ay 1 puntos. Ibig sabihin, 5 itim na porcini mushroom ay 1 kilong trigo. Hindi ba kayaman tayo nito? Ang isang tao tulad ni Boss Cheng, ang pangingisda at panghuli ng hipon ay libangan lang niya. Hindi niya aagawin ang ating trabaho. Bukod pa rito, ang isda at hipon ay naubos na. Hindi ito pang matagalan. Umakyat na tayo sa bundok para kumuha ng black bolite. Nakakuha ka ng 1 black bolite. Nadagdagan ang puntos mo. Binabati kita, host. Mayroon ka ng 1,0,0,000 puntos. Gusto mo bang i-upgrade ang sistema? Sa wakas, nakakolekta na ako ng sapat. Pag-upgrade ng sistema. CJ, ina-upgrade ang sistema. Hindi na kailangang tanggalin. Oh, nandito na. Oh, anak. Binabati kita, host. Kumpleto na ang pag-upgrade ng system. Na-activate ang teknolohiya sa paggawa ng alak. Gusto mo bang i-redeem ang sili at pampalasa? Mayroon pa palang teknolohiya sa paggawa ng alak. Ngayon, hindi na ako mag-aalala tungkol sa buhay pagkatapos hindi na makahuli ng hipon. Pwede tayong magtayo ng gawaan ng alak. Kuya Ruusyan. May manok gubat doon. Mga ngaso. May mga ngaso rito. Ang kita sa pangangaso ay mas malaki kaysa sa pangingisda. Ang daming nahuli ng mga ngasong ito. Kung makikipagtulungan tayo sa kanya, tiyak na mas gaganda ang buhay natin. Tito, saan ngayon po kayo galing? Pwede po bang palitan ko ng pagkain ang inyong huli? Hindi. Ang mga ngaso ay mahilig uminom. Paano kung subukan ko ang alak ng sistema? Palitan mo ako ng 1 bote ng alak. Ang kasalukuyang teknolohiya sa paggawa ng alak ay makakagawa lang ng alak na 40 degrees. Ang alak na ito na galing sa sistema ay hindi bababa sa 58 degrees. Siguradong magugustuhan ito ng mga ngaso. Maaari ko bang ipagpalit ang aking huli sa alak mo? Pwede. Hindi lang alak. Meron din akong pagkain at gulay. 2 manok gubat at 1 kuneho. Palitan ng 10 kilong bigas at harina, paano? Pwede. Ang tapat mo, binata. Dati, bumaba ako sa bundok para makipagpalit sa mga taga-baryo. Sinasadya nilang babaan ang presyo. Kaya hindi na ako bumalik doon. Huwag kang mag-alala, Tiyo. Hindi ko babaratin ang presyo mo. Tiyo, nakatira ka ba sa bundok? Marami sigurong hayop doon. Kung gayon, Tiyo, kukunin ko ito. Ang bigas, harina, langis at gulay na ito. Ipapalit ko sa mga nahuli mo sa bundok. Ano sa tingin mo? Tiyo, kung ganoon, gusto kong makipagtulungan sa iyo ng matagal. Ang alak ko, talagang kakaiba sa mundo. CJ, magtulungan tayo sa hinaharap. Kung gaano karami ang gusto mo, gagawin ko para sa iyo. Uminom ka muna. Tingnan mo kung paano ang alak. Ay naku, ang sarap ng alak. Ang sarap ng alak na to. Umuwi muna kayo at kainin to. Mamaya, kukuha pa ako ng iba. At saka, tawagin mo lang akong Tio Lee. CJ, Tio Lee. CJ, sa susunod, magdadala ako ng mas marami. Tito, uminom ka muna. Aalis na ako. CJ, mag-ingat kayo. Ang sarap ng alak na ito. Ay, bumalik na si Wakayama. Nakahuli pa siya ng manok gubat at kuneho. Ang galing mo, Wakayama.
Tingnan mo ang pamangkin mo. Talaga nga ang batang iyon. Nakahuli pa ng manok gubat at kuneho. Ang ganda nito. Wakayama. Wakayama. Ikaw bata ka. Nakita mo ang tiyuhin mo. Bakit hindi ka man lang bumati? Tiyuhin. May tiyuhin ba ako? Hindi ba pinalayas mo na ang pamilya namin? Ay naku. Ikaw talagang bata ka. Tingnan mo. Noong nakaraan, nagkamali ang pamilya. Sa pagbabalik, kakausapin ko ang tatay mo. Titingnan ko kung pwede siyang bumalik sa lumang bahay. CJ. Tulungan mo akong dalhin ang 2 manok na ito sa aking mga magulang. CJ, Roshan. Isa tayong pamilya. Mayroon pa ba ang iyong gamit at aking gamit? Ito. Sabay nating kainin. Kaya pala, tiyo. Nagustuhan mo ang huli ko. Ay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang 2 manok na ito ay sa amin. Kulang pa nga sa aming 4. Ang kuneho naman ay ibinigay ko kay Anyu. May bahagi rin ako dyan. Siyempre naman, Zhang Ruoshan. Ganyan ba ang turo ng tatay mo sa iyo? Sa bahay. Kung may masarap na pagkain, hindi mo ibibigay sa sarili mo. Ibibigay mo sa iba. Palaging tumutulong sa akin si Anyu. Anong ginawa mo? Anyu, halika. Kaya pala, gusto mo palang kainin ang manok nila. Ikaw, buwisit ka. Tingnan mo. Ang tanga na iyan kasama niya. Makakakain na ng karne. Mukhang hindi talaga. Dapat gumawa ng masama ang tao. Hoy. Ano nang sinasabi mo? Ako'y nakatatanda. Ayokong makipagtalo sa mga bata. Alam mo ba? Sasabihin ko to sa pangalawa kong kuya. Tingnan natin kung maibabalik natin siya sa lumang bahay. Kami rin. Magkapatid kami sa iisang ina. Napakagarbo. Tara na. Mga magulang. Aray. Pumasok ka sa bundok. Alam mo ba kung gaano kapanganib sa bundok? Naku, nga. Paano kung may mangyari sa'yo? Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Ito, ipinagpalit ko sa mga ngaso. Ipinagpalit. Ngayon, ako at si Ernyu, pumunta kami sa bundok, at nakita namin, ang isang mga ngaso sa bundok. Maaari naming gamitin ang mga gulay, at pagkain, para ipagpalit sa kanyang huli. Kung ganoon, ito rin ay, isang matatag na paraan, para kumita ng pera. Kung swertehin ka, bawat buwan, makakakuha pa tayo ng ilang 10 yuan. Tay, tamang-tama. Kausapin mo ang kapitan. Tingnan mo kung makakabili tayo ng lupa, at makapagpatayo ng 4 na malalaking bahay na may tisa. Ano? Magpatayo ng bahay. Malaking gastos yan. Malaking gastos. Magkano kaya yan? Ang bahay natin. Kailangan na talagang ipatayo. Kung hihintayin pa natin ang tag-ulan, tiyak na tutulo na ang bubong nito. Hindi na rin kami makatira. Puntahan mo ang punong bayan, at tanungin mo kung magkano. CJ. Ano? Magpapagawa kayo ng bahay. Magpapagawa pa. 4 na malalaking bahay na may tisa. Aray, kapitan. Tulungan mo akong tantiyahin kung magkano ang magagastos. Bawas yan. Bakit? Ang dami mong iniisip ngayon. Tulungan mo lang akong tantiyahin. Ang malaking bahay na ito ay nagkakahalaga ng 50 yuan. 4 na silid ay 200 yuan. 200. Hindi naman masama. 200 kung 200. Ano? May 200 yuan ang pamilya mo. Nang umalis ka sa pamilya Zhang, wala ka namang nakuha ni 1 sentimo, di ba? Tatay, nanay. Ay, lolo kapitan. Ay. Magkano ang kailangan? 200. Mayroon naman tayong ganoong pera. Pero, 200 lang. E di itayo na lang natin. 200 lang. Lolo kapitan, huwag po kayong mag-alala. Ang perang ito ay galing sa legal na paraan. Ito ay galing kay Boss Cheng. Nang ibenta ko ang mga gamit niya. Boss Cheng. Ang galing mo, nakakonekta ka kay Boss Cheng. Kung gayon ang bahay ninyo ay mas madali nang ayusin. Kung gayon, maghintay kayo. Aayusin ko para sa inyo. Sige. Kapitan, mag-ingat po kayo. CJ. Tayo. Talaga bang magtatayo ng bahay? Noong nasa pamilya Zhang pa ako, pinapangarap ko ang sarili kong bahay. Isang bahay na akin. Talaga bang matutupad na?
Opo, inay. Malapit na po nating matupad. Maghahanda na po ako ng gamit. Tapos magpapalit ng mga huli. At sisimulan na po nating tipunin ang mga taga-baryo. Para magtayo ng bahay. Ay! Ay! Aray! Tioli, tingnan mo to. Sapat na ba to? Mayroon itong gulay, asin, mga butil, bigas at noodles. Tioli, hindi ba sapat? Hindi. Sobrang dami. Sapat na. Masyado kang tapat, bata ka. Tito ng bagahe. Ihahatid ko na po sa inyo. Huwag na. Iwan nyo na lang dyan. Bumalik na lang kayo pagkatapos ng isang buwan. Ito. Ang inyong biktima. Hindi ba binigay na noong nakaraang linggo? Kuya Ruushan, kambing. Ang laking kambing. Ang laking kambing nito. Sa palengke, aabot ito ng 200 piso. Tioli, kulang ang dala kong gamit. Dadagdagan ko na lang bukas. Wag na, wag na. Sapat na ang mga ito. Bumalik ka pagkatapos ng 10 araw. Halika, kunin mo. Kuya Ruushan, ang mga tao sa ating nayon ay hindi pa nakakahuli ng ganoon kalaking kambing. Sige, bilisan mo. At tawagin mo si tatay. Sabihin mo nakakita ako ng malaking kambing. Ay, sige po. Tito, tutulungan ko po kayo. Ay, wag na, wag na, wag na. Ako na lang ang gagawa. Diyos ko, ang laki ng kambing na iyan. Roshan, ang swerte mo naman ngayon. Ang kambing na iyan, mabebenta ng 2 o 300. Ang laking kambing na nabenta. Mayaman iyan sa nayon. Nga. Roshan, paano kung ibenta natin ang tupa sa palengke? Kung diretso nating iwi, masyadong halata, darating ang mga kapitbahay. Ayos lang, itay. Kailangan natin na malaman nila na kumita tayo ng pera. Makakapagtayo na tayo ng bahay. Kuya, kailangan mo ba ng tulong? Kasi tayo ang pamilya Zhang. Bihira lang ang ganitong magandang pagkakataon. Sino ang tayo mo? Nakalimutan mo na ba? Matagal na tayong naghiwalay. Hoy, ikaw. Tay, tara na. Hayaan mong magkasala ang pamilya Zhang. Kung hindi dahil sa kanya, siniraan nila ang pamilya ni Ruoshan. Ngayon, ang kambing na ito ay sa kanila na. Ngayon, wala na tayong magagawa, kundi tingnan na lang. Buti na lang at ang pamilya ni Ruoshan ay humiwalay sa kanila. Kung hindi tayo maghihiwalay, ang kambing na pinaghirapan natin ay mapupunta lang sa bibig ng iba. Maghiwalay na tayo. Hindi na ba ako makakabalik pag naghiwalay tayo? Bitch! Ruoshan, ang laking kambing nito. Ikaw ba ang nakahuli nitong kambing? Nakita ko lang iyan sa bundok. Tingnan mo. Magkano kaya ang benta? Medyo matanda na ang kambing na iyan. Hindi na iyan mabebenta ng mahal. Aba, sinasadya niyang babaan ang presyo. Boss, ang presyo ng kambing na ito, alam naman nating lahat. Kung magkano sa merkado. Kung ayaw mo, dadalhin ko na lang kay Boss Cheng. Hindi naman kayang tanggapin ng restaurant ang lahat ng ito. Anong kainan ang hindi bumibili? Tingnan ko. Roshan. Ano yan? Magbebenta ka pala ng kambing. Kung tama ang presyo, ibebenta ko. Ang galing. Sakto, si Boss Cheng ay gustong bumili ng kambing. Ang kambing na ito. Magkano sa tingin mo ang halaga? Maging tapat ka. Yiksad, ang kambing na ito ay nagkakahalaga ng 200. 200. Masyado mo namang binaba ang presyo. Roshan, bibigyan kita ng 500. Kung sa tingin mo ay tama, kukunin ko ang kambing na iyan. Halika, Roshan, samahan mo akong kumuha ng pera. Halika, Roshan. Ito ang 500 piso. Salamat, Kuya Lee. Roshan, kung may magagandang bagay ka pa, dalhin mo lang sa restaurant. Bibilhin ko lahat. Sige, Kuya Lee. Aalis na ako. 500 yuan ito. Idagdag pa ang pera natin dati. Lahat-lahat ay 830. Ngayon, isa na rin tayo sa mga mayayaman sa nayon. Halika, Ernew. Para sa iyo ito. Huwag kang tumanggi. Salamat, Kuya Ruoshan. Kunin mo to. Bumili ka ng 2 sako ng harina. At 15 kilo ng baboy. Yung baboy, dapat hiwain ng tig-kalahating kilo. Pagbalik natin sa baryo, ang mga kababayan natin sa baryo na tumulong sa atin, bibigyan ng tig-kalahating kilo ng harina at baboy ang bawat pamilya. CJ, tayo. Dapat tayong magbayad ng utang na loob. Tara na. Ernew. Tara.
Roshan, sinabi mo kanina, ang mga nagpadala ng mga bagay sa inyong bahay, maaaring makakuha ng 1 kilong harina at karne. Talaga? Nagpadala pa nga ako ng itlog sa inyong bahay. Hindi mo ba nakalimutan? Naaalala ko. Lahat kayo ay may bahagi. Ayos lang kung hindi kayo nakatulong. Mamaya sa bahay, mayroon pa akong magandang balita na i-anunsyo. Ang galing. Dapat talaga kayong yumaman. Pero yung mga tao sa lumang bahay ng pamilya ni Old Sang, deserve nila yan. Ngayon, baka hindi na sila makakain. Manahimik. Manahimik kayong lahat. Inay, tingnan niyo sila. Ang karne ng pamilya Zhang ay naibigay na sa kanila. Wala pa tayong nakakain kahit minsan. Kuya, kayo ang pamilya niyo. Sobra na yan. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi sila ang masusunod. Ngayon ang karne at harina. Hindi niya ibibigay. Tara na. Kayo, pamilya Zhang, wala na ba kayong hiya? Nakalimutan na ba ninyo na magkahiwalay na kayo? Ibig kong sabihin, noong pinagbintangan ninyo, ang pamilya ng panganay, nakalimutan na ba ninyo ang lahat? May sakit ang pangalawa, at pinalayas ninyo siya sa labas sa gitna ng malakas na nyebe. Ano nang alam mo? Magkapatid kami. May galit ba kami? Ang dahilan ng pagpunta ko ay para pabalikin ang kuya ko sa lumang bahay. Kasi ang bahay nila ay sira-sira. Paano sila titira doon? Nakita ko ang kuya ko. Masakit sa loob ko na nakatira ka sa ganyang bahay. Nga, walang hiwalayan. Isang pamilya tayo. Sabihin mo sa harap ni inay, uwi ka ba o hindi? Hindi ako babalik. May karapatan ka bang magsalita? Ang pangalawa kong anak ay anak ko. Kung sasabihin kong bumalik siya, babalik siya. Inay, umuwi na kayo. Hindi muna ako uwi. Ikaw. Kuya. Talaga bang? Sa sirang bahay na to, katitira habang buhay. Kuya, ikaw ang haligi ng pamilya. Kailangan mong pag-isipan yan. Isang sirang bahay lang yan. Anong meron? Sige na, tumahimik kayo. May i-anunsyo ako. Nakapili na kami ng lupa. Magtatayo kami ng 4 na malalaking bahay. 4 na malalaking bahay. Kapag nangyari yon ang mga kababayan natin, halika't tumulong. May karni kami sa bawat kainan. Paano nangyari yan? Ang yabang mo. 4 na malalaking bahay na may tisa. Magkano kaya yan? Ang pamilya Zhang. Wala pa ring malaking bahay na may tisa, di ba? Maraming pagkain at may karne araw-araw. Magpapalista ako. Ako rin. Paano nangyari yon? Saan kayo kukuha ng ganoong karaming pera? 4 na malalaking bahay na may bubong na tisa. Kailangan nyo ng 200 piso yan. Mayaman kami. Ano nang pakialam nyo? Gusto nyo ng karne, di ba? Kapag dumating ang panahon, magtrabaho na lang kayo sa bahay namin. Bibigyan namin kayo ng karne. Hoy, ano nang sinasabi mo, ha? Ano ba ako? Nagtatrabaho ako para sa inyo. Ha, umalis na tayo. Titingnan ko lang, kung matatapos nyo. Itong bahay. Baka mamaya. Tayo pa ang pakiusapan nila. Tara na. Mga kaibigan, si Wakayama Jinko ay araw-araw nagpapakain ng karne. Tayo, hindi natin pwedeng abalahin si Rushan. Ang kabaitan niya. Magsimula na tayo sa trabaho mamayang hapon. CJ, magsisimula tayo mamayang hapon. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mawawalan. Bukas ng tanghali, magluluto tayo ng nilagang karne. Ang bilis naman. Akala ko, aabutin pa ng 1 linggo ang paghahanda. Kung ganito ang takbo, hindi ba't matatapos na? Sa loob lang ng 1 buwan. Ang pagtatayo ng bahay, ang ilang kailangan ng mga taga-baryo, ay kusang loob na dinala. Mayroon ding ilang gumagawa ng gulo. Pinapaalis ko na sila. Aray. Mga kababayan, sandali lang. Oras na ng tanghalian. Ang kakainin natin sa tanghalian ay nilagang baboy na may bihon. CJ! CJ! Halika. Napagod kayong lahat. Kain na. Ang sarap. Ilang taon na akong hindi nakakakain ng matabang karne. Ang bango talaga. Masarap kumain pa tayo ng marami. Ha? Kayo, napagod kayo. Kumain pa kayo ng marami. CJ! Simula ngayon, kakain tayo ng karne sa bawat pagkain. CJ! Nakakainis. Kumakain talaga sila ng karne. At matabang karne pa. Ito, halika, kainin mo ito. Ang galing. Mukhang malapit nang matapos ang bahay. Kung magpapatuloy ito, mas gaganda ang buhay natin.
Mamaya, magdadala ako ng pagkain kay Tio Lee. Para ipagpalit sa huli. Mauna ka at mag-scout. Sige, Kuya Ruoshan. System. I redeem ang alak, bigas, at gulay. Oh, Tio Lee. Masyadong mahal ito. Kakaunti lang ang dala ko ngayon. At hindi rin sapat para ipagpalit. Ito, hawakan mo muna. Diretso na lang akong magbabayad sa inyo. Ay, wag na, wag na. Iyon. Ibenta ninyo ito para magkapera. Tandaan mo, sa oras. Bigyan mo ako ng pagkain. At alak. CJ, kung gayon, sa susunod, dadalhan kita ng mas maraming alak. Ay, sige, sige. Aalis na ako. Hindi rin ako sigurado. Tingnan mo pa rin. Wow, balat nga ng lobo. Ito ay isa sa libo. Ang pinakamagandang balat ng lobo. At wala pang malaking sugat. Hindi ito. Isang ordinaryong balat ng lobo. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Talagang napakabihira. Wakayama, sabihin mo kung magkano ang halaga nito. Mas mataas lang ang presyo. Hindi mas mababa. Boss Cheng, wag niyo na po akong pahirapan. Ang balat ng soro na ito, ipinagpalit ko sa matapang na alak. Ito ay para lang ibigay sa inyo. Bilang pasasalamat sa inyong kabutihan sa aming pamilya. Matapang na alak. Anong matapang na alak ang makakapalit ng ganitong balat ng soro? Gawa po yan sa bahay. Nagdala rin po ako ng 2 bote para sa inyo. Nasa labas lang po. Alam mo ba kung gaano kamahal? Ang balat ng soro. Libu-libong yuan yan. Sapat na yan. Sa pamilya ninyo habang buhay. Ang balat ng soro na ito ay sa iyo. Iyan ang pinakamalaking halaga nito. Tanggapin niyo na po. Kung gayon, tatanggapin ko na. Manager Lee. Kumuha ka ng 1,000 yuan. At ang bagong gawang cured meat sa restaurant. Magkarga ng isang sasakyan para kay Ruoshan. Ang pera ay para sa kambing. Ang cured meat ay para matikman mo. Hindi mo ito pwedeng tanggihan. Kung gayon, tatanggapin ko na. Salamat, Boss Cheng. Kung gayon, umuwi ka na. CJ. Magpahinga ka muna. CJ. Wakayama. Itong si Boss Cheng. Talagang napaka-generous niya. Na, tay. Kagagaling lang natin ng 1,000 yuan. Hindi na tayo mag-aalala sa pagkain at inumin. Nga pala, Ernew, hindi ba binigyan kita ng 100 kanina? Ibalik mo itong 100 sa nanay mo. Kayo, kumain kayo ng masarap, tapos pagkatapos ng ilang panahon, ipagagawa ko rin kayo ng bahay. Salamat, Kuya Ruoshan. Kuya Ruoshan, ano ang hinihila mo? Ito ay kanina. Ruoshan, nandoon ang lolo mo. Huwag kang makipag-away mamaya. Lolo. Ito ay, si Boss Cheng kanina. Ang inihandog sa aming cured meat. Cured meat. Mas mahal pa ito kaysa sa taba. Ang cured meat na ito. Ang daming cured meat. Magkano kaya ito? Huwag mo nang sabihin. May makakarinig at baka masaktan ang loob. Ang pinakamatapat at masipag na anak ay pinalaya sa bahay. Ang natira ay mga tamad. Tara na. Tara. Kumain ka na. Kumain ka pa. Ang sarap. Salamat, kuya. Ang galing magluto ni nanay. Mas masarap pa rin ang luto ni nanay. Kumain ka pa. Ruoshan. Tatanggapin namin ang cured meat. Hindi namin matatanggap ang perang ito. Tama, Kuya Ruoshan. Alo. Tanggapin mo na ang pera. Tamang-tama. Magtatayo kami ng bahay para sa inyo. Sa tabi ng bahay namin. Ruoshan, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Sa kabutihan mo, anong malaking utang na loob? Kayo nga, noong pinalayas ang pamilya namin, patuloy kayong tumulong, at hindi nyo kami kinamuhian. Karapat-dapat po kayo rito. Ernew, hindi mo ito dapat kalimutan habang buhay. Kung tatanggapin mo ang kabutihan ni Kuya Ruoshan. Ruoshan, kung gayon, tatanggapin ko na ang perang ito. Tanggapin mo na, tiya. Bilisan mo at pumili ng lupa. Mamaya, tutulungan ka ng lahat ng tao sa nayon. CJ, pupunta na kami. Mauna na kami.
Tatay, sa wakas, nakabalik ka na. Hindi mo alam. Nagkagulo sa bahay ni pangalawa. Mayaman sila pero hindi nila tinutulungan ang pamilya natin. Sa halip, tinulungan nila ang biyuda. At ang anak niya, pumunta ka at magtayo ng bahay. Nagkagulo na. Pinalayas na sila sa kanilang ancestral home. Ano ang kinalaman namin doon? Kahit pa pinalayas siya sa ancestral home. Miyembro pa rin siya ng pamilya natin, ang mga Zhang. Ang pera. Sa huli, sa atin pa rin iyon. Sige, kunin mo. Tingnan natin kung ibibigay nila sa iyo. Dati, inapi mo sila ng ganoon. Ngayon, nakita mong mayaman na sila. Nagsisimula ka na namang mainggit. Kukunin ko rin ang perang ito balang araw. Ginagastos nila ang perang ito sa mga estranghero. Nananaginip ka ba? Anong gagawin mo? Huwag mong kalimutan. Ang balo at ang kanyang hangal na anak ay pinalayas din sa bahay. Ang matandang iyon sa kanilang pamilya. Hindi rin madaling kalabanin. Pagdating ng panahon, ang bahay ninyo ay itatayo sa tabi ng bahay ko. CJ. Tigil. Tigilan ninyo lahat. Ikaw, malas. May mukha ka pang magpatayo ng bahay. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo. Ina. Si Ernyu ay apo mo rin. Mula nang lumaki siya, hindi mo siya kailanman inalagaan. Ayos lang iyon. Hindi kita kailanman sinisi. Nagpapatayo kami ng bahay, bakit ka pa nanggugulo? Pinatay mo ang anak ko. At ginawa mo pang tanga ang apo ko. Karapat dapat ka bang mabuhay ng maayos? Ibigay mo sa akin ang pera. Ikaw, Roshan. Ito ay usapin ng kanilang pamilya. Hindi ka dapat makialam. Ang masasamang tao ay nangahas na apihin ang aking ina. Ernyu, huwag kang padalos-dalos. Lola Ernyu, ang paggawa ng gulo ay labag sa batas. Gusto mo bang ipahuli kita? Ikaw. Kayo. Ayos na. Ayos na. Halika, magtrabaho na ulit tayo. Ay, Ernyu, anong ginagawa mo? Roshan. Kahit hindi matalino si Ernyu. Alam niya kung sino ang mabait sa kanya. Roshan, nang mamatay ang tatay ni Ernyu, pinalayas kami ng lola niya. Nay Ernyu, nilalagnat pa noon si Ernyu. Hindi ko siya naipagamot agad. Kaya nasira ang utak niya. Tita. Nakalipas na ang lahat. Mas gaganda pa ang lahat. Nandito ako. Hindi ko nahahayaang maghirap pa kayo ni Ernyu. Ernyu, halika. Bumangon ka na. Halika. Ernyu. Kung gusto mo akong gantihan ng maayos, bumalik ka na ngayon at magpahinga ng mabuti. Tapos na ang paggawa ng bahay nating dalawa. Bukas, maghahanda na tayong lumipat sa bagong bahay. Sige, Kuya Roshan. Ang luwag. Hindi ko inakala na sa buhay kong ito. At nakatira pa sa ganito kalaking bahay. Nga. Ay, binabati kita. Ang bilis ninyong lumipat sa bagong bahay. Maraming salamat sa inyo. Masyado naman kayong magalang. Tingnan ninyo ang malalaking silid na ito. Mas malaki pa sa ancestral house ng pamilya ni Old Zhang. Salamat sa inyong lahat, hindi rin namin inakala na makatira sa ganito kagandang bahay. Binabati kita. Kuya at ate, binabati ko kayo. Bakit kayo nandito? Ano nang sinasabi mo? Pamilya tayo. Lumipat kayo sa bagong bahay, di ba? Kailangan naming bumati. Huwag na kayong bumati. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Sasabihin ko ito sa tatay mo. Kuya, tingnan mo. Gusto kong ipadala ang pamangkin mo sa syudad para mag-aral. Kulang pa ako sa pera. Kuya, tingnan mo, pamilya tayo, di ba? Ang dami ninyong kinita sa loob ng maraming taon. Okay lang bang bigyan mo ng pera ang kapatid mo? Baodong. Katatapos ko lang magpatayo ng bahay. Wala na talaga akong pera. Kuya. May pera ka para tulungan ang iba na magpatayo ng bahay. Pero kapag may problema ang pamilya natin, hindi ka man lang tumulong. Huwag kang magyabang dahil lang may pera ka. Kapag nakapasa ang anak namin sa unibersidad, maghintay lang kayo. Gagamitin ang pera para makapasok siya sa unibersidad. Ang perang iyan ay masasayang lang. Ikaw. Ayaw ninyong magbayad.
Kung gayon, kayo na ang bahala sa akin mula ngayon. Dinala ko na ang lahat ng gamit ko. Dinala ko na ang lahat ng gamit ko. Inay, kayo. Wala kang silbi. Hindi ka makapagdesisyon. Nandito ako ngayon, bibigyan kita ng aral. Kung hindi ako aalagaan ng asawa mo, simula ngayon, ang pamilya ng pangatlo ay titira na sa akin. Para mas maalagaan nila ako. Bakit? Dati pinagbintangan niyo kaming nagnakaw. Pinalayas kami, pero ni isang subo. Ayaw ninyong ibigay, ngayon na kumikita na kami. At nakapagpatayo ng bagong bahay. Gusto ninyong makinabang. Impossible. 8-in-law. Ang paggalang mo sa matatanda ay isang natural na bagay. Kung hindi ninyo aalagaan ang matatanda, ay parurusahan kayo ng langit. Ako, CJ, aalagaan namin ang matatanda. Wakayama, ang pinaghirapan nating pera ay hindi dapat mapunta sa lola mo at tiyuhin. Inay, huwag kang mag-alala. Ang kondisyon ay, hatiin natin ang ari-arian at mag-ambag tayo ng pera. Suportahan ang matatanda. Hindi pwedeng maghiwalay ulit. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sabihin mo lang kung ibibigay mo ba ang pera o hindi. Aalagaan niyo ba ang matatanda o hindi? Sinasabi ko sa iyo, marami akong kakilala na mayayaman sa bayan. Kung hindi ninyo aalagaan ang matanda, ididemanda ko kayo. Ididemanda ko kayo. Roshan. Siya si Manager Lee ng pinakamalaking restaurant sa probinsya. Bakit siya nandito? Mukhang nagbigay rin siya ng regalo. Ibig bang sabihin ang pangatlong anak ng pamilya Zhang ay talagang may kakilalang mayaman? Manager Lee. Bakit ka nandito? Sino ka? Ako ang tiyuhin ni Ruoshan. Siya ang nagnakaw ng gamit ni Boss Cheng, tapos ibinintang sa pamilya namin. Ngayon nakatira na kami sa malaking bahay. Gusto nilang makinabang. Ikaw na basura ka. Paano ka pa nagkaroon ng mukha para pumunta dito? Ako, Roshan, hindi mo kailangang katakutan ang mga hamak na tao. Ikaw ngayon ang pinakamahalagang bisita ni Boss Cheng. Ano? Siya ang pinakamahalagang bisita ni Boss Cheng. Nagbibiro ka ba? Roshan, ito ang regalo mula kay Boss Cheng dahil nalaman niyang lilipat ka. Pinadala niya sa akin. Si Boss Cheng ay nasa likod. Malapit na siyang dumating. Kaya pala. Si Roshan pala ang kakilala ni Manager Lee. Nga. At personal na dumating si Boss Cheng. Nabalitaan kong hindi biro ang pinagmulan ni Boss Cheng. Tara na, bilis. Hindi na namin kailangan ang pera. Roshan. Paano natin sasalubungin si Boss Cheng? Tay, Nay, sasalubungin lang natin siya ng normal. Ako ang magluluto ng tanghalian. CJ. Ang sili na nakuha ko sa sistema, hindi ko pa nagagamit. Sakto, masusubukan ko ngayon. Zhang. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta ko rito ay para tikman ang alak na ibinigay mo. Hindi gaanong mahalaga ang ulam kaysa sa alak. Boss Cheng, hindi naman pangalawa lang ang ulam. Tikman niyo po, siguradong magugustuhan niyo. Ang bango naman ito. Tikman mo kung paano. Ang sarap ng ulam na ito. Maanghang, manhid at masarap. Anong ulam ito? Maanghang na tadyang. Ginawa gamit ang bagong bili na sili. Ang niluto ko para sa inyo. Masarap na alak at masarap na pagkain. CJ, halika. Wakayama, para sa alak mong ito ako naparito. Ang 2 bote na dinala mo sa akin noon. Pinainom ko kay Emily. At ni Emily. Boss Cheng. Kung gusto ninyo itong inumin, padadalhan ko kayo. Nga pala, Roshan. Ilang kilo ng alak ang kayang gawin sa isang beses? Gusto ba ni Boss Cheng ng pangmatagalang kooperasyon? Mukhang napakahalaga talaga ng alak ng sistema. Nasa simula pa lang kami. Nakakagawa kami ng mga 50 gin bawat buwan. Kung gayon, kailangan ko ng 30 gin bawat buwan. Mag-order ako ng 6 na buwan. Ang ordinaryong alak sa merkado ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 5 yuan. Ang masarap na alak ay mga 10 yuan. Ang alak mo, bibigyan kita ng 50 yuan kada gin. Boss Cheng, ito, sobrang dami naman ito. 20 yuan kada gin ay sapat na. Huwag kang mag-alala. Ang alak na ito ay sulit sa presyo. Huwag ka nang mahiya. Kung nahihiya ka, pagkatapos mong kumain, samahan mo akong mangisda. CJ.
Ah, Manager Lee, bayaran mo muna si Wakayama. CJ. Halika, Wakayama. Ito ang 1,000 yuan. Nagmamadali kami ng lumabas, kaya hindi kami nakadala ng maraming pera. Ang natitirang 8,000 yuan, babayaran namin sa iyo sa susunod. Salamat, Boss Cheng. Salamat, Manager Lee. Boss Cheng, dahan-dahan ka lang sa pag-inom. Maghahanda lang ako ng kaunti. Mamaya, mangisda tayo. Roshan, anong ginagawa mo? Ito ay tinatawag na pag-akit ng isda. Bago mangisda, ihuhulog muna ang pain. Para maakit ang mga isda. Para madaling mangisda mamaya. Nahuli. Wakayama, ang galing mo, bata. Ang tagal ko nang nangingisda. Pero ngayon lang ako nakahuli ng ganito kalaki. Swerte lang si Boss Cheng. Roshan, doon pa rin ba sa pwesto kanina? Doon pa rin. May isa pa. Mas malaki pa ito kaysa kanina. Ay, Boss Chen. Ang ganda naman ng kalidad ng fishing rod mo. Marunong ka talagang kumilatis, bata ka. 500 ang fishing rod na iyan. Kung gusto mo, ipapadala ko kay Manager Lee para bigyan ka ng isang set. Huwag, huwag, huwag. Masyadong mahal ang regalong iyan. Kahit gaano pa kamahal. Walang silbi. Sabi ko ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Iyon ang desisyon. May isa pa. Halika. Ang saya, napakasaya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang pinakamasayang pangingisda. Roshan. Kung may problema ka sa hinaharap, pwede mo akong lapitan. Boss Cheng. Nakahuli ba si Kuya Roshan ng isda kasama si Boss Cheng? Nakahuli ba? Naman. Swerte si Boss Cheng. Kaya marami siyang nahuling isda. Ngayon, wala nang hahamak kay Kuya Roshan. Personal na bumisita si Boss Chen. Ngayon ang mga tagashang sa ancestral home ay magsisisi. Sige, Wakayama, kailangan na nating umuwi. Mag-ayos na tayo. Sige po. Tara. Nay, nandito na po ako. Sa wakas, nakauwi ka na. May malaking balita. Ano po yon, Nay? Ang ibinigay ni Boss Cheng. Nakita mo ba? May 5,000 piso sa loob. At isang sea cucumber. Ano? Ito. Masyadong mahalaga ito. Ibalik mo agad sa kanya. Naku po. Siguro ito yung huling beses na nagbigay tayo ng balat ng soro kay Boss Cheng. Ayaw ni Boss Cheng na may utang na loob. Kaya niya ito ibinigay. Bilisan na natin. At ibigay kay Boss Cheng. Ang gusto niya. Ipapapalit ng sistema ang teknolohiya sa paggawa ng alak. 719.1 ipapapalit ng sistema ang teknolohiya sa paggawa ng alak. 1,461. Gusto mo bang gumastos ng 1,000,000 puntos para ipapalit sa teknolohiya sa paggawa ng alak? Kahit na malaki ang 1,000,000 puntos. Pagkatapos kong dalhin ang alak kay Boss Cheng, magbubukas ako ng isang paggawaan ng alak. Siguradong kikita tayo. I redeem ang sistema para sa teknolohiya sa paggawa ng alak. Matagumpay na na-redeem. Matagumpay na na-redeem. Inay, mamaya. Bibili tayo ng 100 kilo ng malagkit na bigas. At 100 kilo ng trigo. Tapos bibili pa ng isang banga. Sa likod bahay natin. Gagawin nating alak lahat. At tatawagin din sina Ernyu at ang nanay niya. CJ. Naniniwala akong alam na ninyo na magtatayo ako ng gawaan ng alak sa bayan. Kahit na ngayon, iilan lang tayo. Pero sa hinaharap, tiyak na lalaki at lalakas tayo. Tiyak na lalaki at lalakas tayo. CJ. Ang unang customer ng ating pabrika ng alak ay si Boss Cheng. Sinabi na ni Boss Cheng na gusto niya ng 30 gin ng alak bawat buwan. Mamaya, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng alak kapag bihasa na kayo. Kaya niyo nang gumawa ng sarili ninyong alak. CJ. Ang malagkit na bigas ay dapat ibabad ng 12 oras. Dapat lumabas ang puting katas kapag pinisil. Ernyu, subukan mo. May tansong palanggana doon. May tubig na gugo. Hugasan mo muna ang iyong kamay.
Halika. Wow, talagang lumalabas ang puting katas. Kuya Wakayama, ang galing mo. Ang galing. Ibig sabihin, pwede na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Ang susunod na hakbang, ang pagpapasinga ng bigas. Gaano katagal ito papasingawin? Kailangan itong maluto. Mamaya, pwede na itong ihain. Ang bango talaga. Nga. CJ. Tanggalin ang takip. CJ. Wow. Tandaan mo ang init na ito. Maputi ang bigas. Masyadong luto para maging alak. Halika, Ernew. Halika. Hawakan mo ng mahigpit. Tingnan mo siya. Kapag hindi na mainit, ibig sabihin ay ayos na. Ito ang tinatawag na putol hininga. Alaynan. Ang amoy ng sunog, na may tamis ng kanin. Ngayon ko lang naamoy. Kuya, kain na. Sige, kumain na muna tayo. CJ, kain na, kain na. Tara na. Tara na, kakain na. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo. Magtiis muna tayo. Sa susunod, upa ako ng tindahan sa bayan. Kapag nakakuha na tayo ng tao, magtutulungan tayo. Hindi na kayo gaanong mapapagod. CJ. Ay, Rushan. Dapat talaga kitang pasalamatan. Binigyan mo ako at ang aking Ernew ng pagkakataong kumita. Ay, tita, ano ba yung sinasabi mo? Kaya, kumain ka, tita. CJ, kumain ka, tita. Kumain ka, kain. Halika. Ay, inay. Pagdating ng panahon, pwede pa nating papuntahin ang pamilya ni Lolo. Pumunta rin para tumulong. Babayaran din natin sila ng tama. Napakagaling. Ang paghuli ng hipon na itinuro mo sa kanila noon. Wala nang tubig sa ilog ngayon. Nag-aalala ako kung ano ang gagawin nila. Totoo yan, inay. Kapag natapos ko na ang paggawa ng alak, bumalik tayo sa bahay ni Lolo. Para na rin maipagmalaki si Lolo. CJ. Ngayon, CJ, tayo. Isang hakbang na lang at magtatagumpay na tayo. Halika, inay. Ito ay tinatawag na alak na kanin. Sa loob ng ilang araw, lalabas na ang alak. Mabuti. Tulungan mo akong takpan ito. CJ, tandaan, mag-iwan ng maliit na butas. Para makahinga. Tulad ng mga magsasaka. Hindi dapat nakasarado. Pagkatapos ng kalahating buwan, pwede na itong inumin. CJ. Hintayin natin ang araw na iyon. Lumipas ang kalahating buwan. Pwede na itong buksan ngayon. Ang bango. Ngayon lang ako nakaamoy ng alak na ganito kabango. Mga 40 degrees siguro ang alak na to. Alo. Ano naman ang 40 degrees na alak? Ang alak namin ay 55 degrees. Ay. Ang taas naman ng alcohol content. Ang taas. Siguradong masarap yan. Halika, tay, tikman mo. Kumusta, sabihin mo na. Kumusta? Bilisan mo, sabihin mo. Ang sarap talaga. Kumusta? Ay, ang alak na ito, mas masarap inumin kaysa amuyin. Hindi ba? Kapag ibinenta ang alak na ito, mag-uunahan ang mga tao para bilhin yan. Naman. Sandali, pupuntahan ko si Boss Cheng. Bibigyan ko si Boss Cheng ng 30 kilo. Makikita ko na rin ang tindahan. Sasama ako sa'yo. Aray, wag na, tatay. Kayo na lang ni nanay at ng kapatid ko. Ang maiwan sa bahay. Ako na lang ang pupunta. Tita, Ernew. Napagod din kayo nitong nakaraang araw. Umuwi ka na at magpahinga. Roshan. Boss Cheng. Kuya Lee, nandito na ako. Sa wakas, dumating ka na. Iniisip ko ang masarap na alak na ito. Sa loob ng kalahating buwan. Umupo ka. Hindi ko pa nababayaran ang lahat ng pera noong huling beses. Ang natitirang 8,000 yuan na ito. Kunin mo na. Salamat, Boss Cheng. Boss Cheng, balak kong umupa ng tindahan. Sa bayan. At kumuha pa ng mga tao para tumulong. Bawat buwan, padadalhan pa rin kita ng 30 jin. Ano sa tingin mo? Pero huwag kang mag-alala. Ang alak na ibibigay ko sa iyo ay iba sa ibebenta ko. Ang alak na ibibigay ko sa iyo ay kakaiba. Hindi ito makakaapekto sa iyong negosyo.
CJ, sa ganitong paraan, mas madali na para sa iyo ang maghatid ng alak. Tutulungan kitang maghanap ng tindahan. Hindi na, Boss Cheng. Maghahanap na ako mamaya ng angkop na tindahan. Hindi ko na kailangan ang tulong ninyo sa pagkakataong ito. CJ, kapag nagbukas ka na, siguradong darating ako sa oras. Mauna na ako, Boss Cheng. Ano sa tingin mo ang bahay na ito? Tapos na ang lahat ng renovation. Hindi na kailangan mag-renovate pa. Ilagay na lang ang mga muebles. Pwede nang gamitin. Ayos yan. Ang bahay na ito, magkano sa isang buwan? Hindi mahal ang bahay na ito. $50 lang sa isang buwan. $50. Ayos yan. May bakuran pa sa likod. Pwede kayong gumawa ng alak dito. Hindi nyo na kailangan gumawa sa bahay. Tapos ilipat dito. Napaka-komportable. CJ. Kung gayon, upahan ko muna ng kalahating taon. Ang laki ng puso mo. Binabati kita ng maaga sa iyong negosyo. CJ. Ang galing. Sa pagmamay-ari ng alak na ito, tiyak na makakapagbigay ako sa aking mga magulang at kapatid ng mas magandang buhay. Mamaya, pupunta ako sa tindahan ng damit. Bibili ako ng bagong damit para kina tatay, nanay at ate. Bibigyan ko sila. Matagal na rin silang hindi nakakapagsuot ng bagong damit. Hoy, boss. Tingnan mo. Anong damit ang gusto mo? Anong kulay at estilo ang gusto mo? Boss, hanapan mo ako ng 2 damit para sa aking mga magulang. At saka, hanapan mo rin ako ng 1 damit para sa isang 10 taong gulang na babae. Ang mga ito ay para sa mga nakatatanda sa bahay. Ito ang pinakaangkop para sa isang dalagitang nasa edad 10. Ang ganda nga nito. Pakibalot na lang. Lahat ng ito. Magkano lahat? Ano? Malaki-laki ang gastos dito. Lahat ba ito? Aabot ito ng 40. Naku. 5 damit, 40 yuan. Katumbas na iyan ng 50 kilong bigas. Kaya pala ang daming tao na ayaw bumili ng bagong damit. Pero ang halagang ito, madali lang sa akin ngayon. Ibalot mo lahat para sa akin. Magbabayad na ako. CJ. Paalam, bumalik ka ulit. Ang laki ng swerte ng taong iyan. Bumili siya ng 5 bagong damit ng sabay-sabay. Nga, ang isang ordinaryong tao ay kumikita lang ng ganoon kalaki sa loob ng kalahating taon. Pero siya, bigla siyang bumili ng ganoon karaming damit. Ang yaman naman niya. Itay, inay, umuwi na ako. Ay, umuwi na siya. Ano yan? Ito, bagong damit para sa inyo. Halika. Marami sigurong pera to. Ay, hindi naman. Tingnan mo kung may magustuhan ka. Wow, bagong damit. Kuya, may bago rin ba akong damit? Naman, halika. Tingnan mo kung gusto mo. Wow, gusto ko. Salamat, kuya. Ina, tingnan nyo rin ang mga damit nyo. Hindi ko na alam kung ilang taon na akong hindi nakasuot ng bagong damit. Ang galing talaga ng anak ko. Noong huli tayong gumawa ng alak, hindi ba't pupunta tayo sa bahay ni Lolo? Ngayon, tapos na ang paggawa ng alak. Nakahanap na rin tayo ng tindahan sa bayan. Naghihintay na lang tayo ng pagbubukas. Pumunta na tayo sa bahay ni Lolo. Makikita na rin natin si Lolo. Para maipagmalaki si Lolo. CJ. Bukas, dadalhin natin ang pagkain. At bibisitahin si Lolo. Para maipagmalaki ka rin ni Lolo. Kapag tayo ay nasa bahay ni Lolo, bibili tayo ng bagong damit para makita rin ng ating mga kamag-anak at kaibigan. Ito ang tinatawag na karangalan. CJ, ganoon na lang. Kaninong kamag-anak yan? Bakit wala siyang dalang kahit ano? Magdala ng isang bote ng alak. Tila, ang anak na babae ng pamilya Wang. Si Wang Xiuqin ay hindi masaya sa bahay ng kanyang biyenan. Ang pamilya Wang ay hindi nagkulang sa pagbibigay sa kanya ng pagkain. May negosyo na, boss. Haha, anong malaking negosyo? Ha? Malaking negosyo. Kailangan mong ihatid sa bahay. Gusto ko, 30 kilong bigas, 10 kilong mantika, at saka 30 kilo ng baboy. Ano? Nagbibiro ka lang, di ba? Pinaglalaruan niyo lang ako. Hindi ka namin pinaglalaruan. Ako ang anak ng pamilya Wang sa harap. Paano ka namin paglalaruan? Ikaw pala yan. Xiuqin, yumaman ka na pala. Naging matagumpay si Ruoshan. Kumita siya ng pera.
Madalas akong tinutulungan ng aking ama. Gusto ko rin siyang tulungan. Sige, ihahanda ko na. Ihahatid ko sa bahay mo. Salamat, boss. Diyos ko, ang anak ng pamilya Wang ay yumaman na. Bumili ng 30 kilong baboy. Mayroong siruosyan sa pamilya Wang. Ang batang ito ay talagang mapalad. Nga, narinig ko na noong nakaraang buwan ang pangingisda nila ay natutunan lahat mula kay Ruoshan. Ang bata ay talagang may kakayahan. Inay, itay. Nakabalik na po kami. Lolo, lola. Bakit ang dami ninyong dala? Magkano ang nagastos ninyo? Lolo, ito ang perang kinita ko sa panghuli ng hipon sa ilog. Binili ko po ito para sa inyo. Mas matagumpay ka pa kaysa sa 3 mong tiyuhin. Kahit itinuro mo sa kanila ang lahat ng alam mo, hindi pa rin sila kumita ng malaki. Tatay, wala namang hipon sa ilog. Kaya hindi kami ang may kasalanan. Nga. Ang pangingisda ng hipon ay puro swerte lang. Nga, may isa pa akong magandang balita. Nasasabihin sa inyo. Anong magandang balita? Magbubukas na kami ng gawaan ng alak, di ba? Gusto kong tulungan niyo akong gumawa ng alak. Babayaran ko kayo. Bawat buwan. Maaari ko kayong bigyan ng 40 dolyar na sahod. 40 dolyar. Hindi pwede, Russian. Pamilya tayo. Paano naman kami kikita ng ganoon kalaking pera mula sa iyo? 20 dolyar lang bawat buwan ay sapat na. Nga, hindi lang ninyo kami binibigyan ng trabaho. Binibigyan pa ninyo kami ng pera. Nahihiya na kami. Lolo, tiyo. Sa paggawa namin ng alak, mas malaki ang kinikita namin kaysa rito. Gaano kalaki ang kinikita mo? Iyan ang iyong kakayahan. Ang mga tiyuhin mo ay nanghuli ng hipon kamakailan. Sapat na ang kinita nila para sa pagkain. Hindi mo na kailangang alagaan sila ng ganyan. Lolo, sa hinaharap ang aming pabrika ng alak, ay tiyak na palalakihin. Ayoko ring masyadong mapagod ang aking mga magulang. Kaya maganda kung makakatulong kayo. Kita kitang trabaho. Siyempre, dapat ibahagi sa mga kamag-anak. CJ, ang galing talaga ng apo ko. Inay, mamaya, turuan mo ang mga tiyo kung paano gumawa ng alak. Tutulungan ko muna ang lolo't lola ko sa pagluluto. Lola, tara, tutulungan kitang magluto. Pumasok na rin tayo. Pumasok na tayo. Tara, tara, tara. Oh, halika. Uminom tayo. Halika. CJ. Wakayama, ang sarap ng alak mo. Kaya pala ang mahal ng benta mo. Ay, tiyo, huwag kang puro inom lang. Kumain ka pa ng karne. Halika, kumain ka pa. Halika. Halika. In. Wakasama, ang galing mo talaga. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ang alak na ito, para sa iyo. Tito. Kayo ang mga nakatatanda. Ako ang dapat magbigay galang sa inyo. Halika. Tay, umuwi na kami. Ang saya mo yata. Paano naman ako hindi sasaya? Sa pagkakataong ito, nakauwi ako ng may dignidad, wala nang sinuman. Minamaliit ang pamilya namin. Salamat sa aking anak, hindi mo alam. Gaano karaming tao ang naiinggit sa akin. Tatay, nanay. Bibili ako ng mga kailangan bukas. Kapag handa na ang lahat, maaari nang magbukas ang aming gawaan ng alak. CJ. Dito ang mga upuan at lamesa. Para sa mga customer na iinom dito. Redeem ang kasangkapan sa sistema. Matagumpay na na-redeem. Dito ang bar counter. Dito ang cash register. Ang ganda, mamaya dalhin mo ang alak. Bukas, pwede na tayong magbukas. Earn you. Tulungan mo akong ilagay ang alak sa kotse. CJ. Inay, itay. Tumulong na lang kayo sa tabi. CJ. Dahan-dahan. Ibalik natin ang alak sa tindahan. CJ, tara. Ang ganda. May sarili na rin tayong tindahan. Nga. Mamaya, maglalagay tayo ng pulang tela. Pwede na tayong magbukas. Ang galing mo, Kuya Rushan. Ang alak na ito ay iba sa ibinigay natin kay Boss Cheng. Ang alak na ito
Ay hindi kasing ganda ng ibinigay natin kay Boss Cheng. Ang alak na ito ay ibebenta natin. Sa halagang 8 yuan bawat kilo. Aray. May kita pa rin sa 8 yuan bawat kilo. Mabuti kung may kita. Kuya Rooshan. Ano sa tingin mo ang posisyong ito? Ay, ilipat mo ng kaunti sa kaliwa, Ernyu. Ay, sige. Ay, sige, sige, sige. Nagbukas ng gawaan ng alak. Batiin kita. Maligayang pagbubukas. Pinagawa ko ang mga tinapay na ito. Para sa patuloy na pag-unlad. Magandang simbolo at magandang kapalaran. Salamat, Boss Cheng. Binabati kita. Ay, Boss Cheng. Siya ba si? Ay, siya ang anak ko. Ang pangalan niya ay Cheng Chui. Ngayon ang opening mo. Kaya dinala ko si Chui para tingnan. CJ, mamaya, bibigyan kita ng alak para matikman. Ang Zhangji Winery ay opisyal na nagbubukas ngayon. Lahat ng darating ngayon, makakatikim ng 3 mangkok ng libre. At may 20% diskwento. Mabuti. Halika, halika. Pumila kayong lahat dito. Pumila. Sabi po ni Xin, tubig bukal ang gamit nyo. Ay, syempre totoo yan. Ang tubig bukal na ito ay malinaw at matamis. Walang dumi. Kaya walang kakaibang lasa ang alak. Mamaya, tikman nyo lahat at malalaman nyo. Masarap na alak. Malambot sa dila. Matamis ang aftertaste. Walang anuman ang anghang. Magaling talaga ang may-ari. Ang alak na ito, mas masarap pa. Kaysa sa mga ininom ko sa syudad. Order ako ng isa zero gin. Papasundo ko sa tauhan ko mamaya. CJ, susunod. Penge akong tikim. Meron lahat. Huwag kang magmadali. Ang bango. Hindi ako umiinom ng alak, pero kailangan kong tikman ang 2 mangkok nito. Ang bango. Hoy, Boss Zhang. Kapag nag-1 buwan na ang apo ko, dito na ako order ng alak ha. Tara. Ang bango. Tama nga ang sinabi ng aking ama. Magaling kang gumawa ng alak. Halika, inuman. Ang sarap ng alak. Chewy. Si Rushan ay napakagaling. Marunong mangisda, manghuli ng hipon. Mangaso at gumawa ng alak. Nakakatuwa rin ang mga tao. Sobrang emo, Boss Cheng. Totoo ang sinasabi ng tatay. Magaling ka talagang gumawa ng alak. Ganito, Chewy. Mamaya, ipasama mo si Rushan para manghuli ng hipon. Malalaman mo rin. Totoo rin ang iba. CJ. Hoy. Ito ang tinatawag na pain. Mamaya, darating ang lahat ng hipon. Halika, subukan mo. Ilagay mo lang ang lambat na ito. Kung saan ko itinapon ang bagay na yan. Nandyan nga. Ang daming hipon. Ibuhos mo lahat ng hipon sa balde. Talagang napahanga mo ako. Ay, nga pala. Sabi ni tatay, marunong ka ring magluto. Lutuan mo ako ng ulam gamit ang mga hipon na yan. Tingnan natin. Kung kasing sarap nga ng sabi ng tatay ko. Kung gayon, gagawa ako ng stir-fried crayfish. CJ. Tara na. Nandito na ang pagkain. Ang bango. Tikman mo. Ang sarap. Tama nga ang sinabi ng tatay ko. May kakayahan ka nga. Gusto mo bang uminom ng alak? Masarap ang crawfish na may alak. Halika. Ngayon, nagsimula tayo sa kasiyahan ng panghuli ng hipon. Tikman mo ulit ang sarap na ito. Ang sarap ng pakiramdam. Nakita kong kumain ka ng hipon kanina. May sarsa ng hipon sa gilid ng iyong bibig. Wakayama. Ngayon ang pagbubukas ng iyong pabrika ng alak. Maganda ang negosyo.
Ngunit ang pinakamahalaga ay, kumusta na kayong dalawa? Ayos naman, Tio Cheng. Lalabas muna ako para tingnan ang negosyo. CJ. Chuyi. Kumusta? Mabait ang batang yan, di ba? Ano sa tingin mo? Paano kung siya ang gawin mong asawa? Depende yan sa gusto niya. CJ. Tatanungin siya ni tatay. Tito Wang, heto na ang alak. Boss Zhang, masarap talaga ang alak mo. Salamat sa pagbisita. Mag-ingat ka. Balik ka ulit pagkatapos mong uminom. Aray. Ngayon, nakabenta ako ng 20 bote ng alak. At may mahigit 10 kapitbahay na umorder ng alak. Magandang simula ito. Nga. Ikaw at ang anak ni Boss Cheng. Kumusta ang pagsasama ninyo? Mabait si nanay. Gusto ko siya. Roshan, palagi kitang hinahangaan. Kung magiging magkamag-anak tayo, mas maganda. Tio Cheng. Dadating ako sa ibang araw. CJ. Chuyi, gabi na. Uwi na tayo. Paalam, Boss Cheng. Paalam. Kumusta si Roshan? Ang galing. Tio Cheng. Oh. Nandito ako ngayon. Para hingin ang kamay ni Chuyi. Halika, umupo ka. Tio Cheng. Alam kong wala pa akong gaanong nararating ngayon. Pero ngayon, nakapagtayo na ako ng gawaan ng alak. Tiyak na mas gaganda pa ang lahat sa hinaharap. Aalagaan ko rin si Chuyi ng mabuti, at hindi ko siya hahayaang masaktan. Ito ang aking dot. Bagaman hindi ito gaanong kamahalan. Ito ay nagpapakita ng aking taos pusong hangarin. Kung hindi mo mamasamain, tanggapin mo ito. CJ. Pumapayag ako. Mula ngayon, pamilya na tayo. Siguraduhin mong alagaan mo si Chuyi. Roshan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Chuyi. Alagaan mo siya. Tito Cheng, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang si Chuyi ay masaktan. Roshan. Dapat mong baguhin ang iyong tawag. Tay. Oh. CJ, tumahimik kayong lahat. Unang yuko sa langit at lupa. Pangalawang yuko sa mga magulang. Yumuko ang mag-asawa sa isa't isa. Tita. Magkakaroon na ba ako ng hipag? Simula ngayon, siya ang iyong hipag. Ihatid sila sa kanilang silid-tulugan. Magkaroon sana kayo ng maraming anak. Manatili sanang magkasama habang buhay.